Service. In Psalms 118, in selected verses, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Psalms 118 verse 1, verses 14 to 16, verse 24, and verses 28 to 29. Indeed, God is faithful, and He deserves all our praise and thanksgiving. Let us all worship the Lord this day. Amen po. Good morning po muli sa ating lahat. At kung hawak niyo po yung cellphone niyo, pwede po bang bumati kayo sa chat natin ng good morning? Amen. Inaanyayahan ko po yung mga kasama ko dito sa church. Pwede po tayo lahat ay tumayo. At tayo po yung magsisimula magpuri na sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Tunay nga po yung pagmamahal ni Lord endures forever. At dahil po sa pagmamahal niyang iyon, tayo po ay kanyang pinalaya na. Masaya po ba tayo doon at tayo pinalaya ng ating Panginoon? Amen. Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Kung nasa bahay po kayo, pwede mo bang bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Awitin po natin itong bagong song na ito na Malaya. Walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig.
magpakailanman. Ang puso't pagtingin, itutuon sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hey, malaya na hey, malaya na hey, malaya na hey. Oh, 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 ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa'kin at naghahari. Oh, 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 ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa'kin. Sabayan niyo po kami. Oh, 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 ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa'kin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na hey, malaya na hey, malaya na hey, malaya na hey. Ako'y malaya. Salamat, Panginoon. Kapo po yung tunay mong pinalaya. Let's continue to worship the Lord sa ating kalagitnaan. So patuloy po tayong magpasalamat na tayo ay Kanyang pinalaya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Yan. Isa po nating bigyan ng palakpak ang Panginoong Jesus. Let's continue to worship. Let's continue to thank Him and praise Him for the grace that He has given us. And let's thank our Heavenly Father for giving Jesus to us and for the amazing grace that we are experiencing right now in Jesus' name. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty?
done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of Glory, the King of Glory, Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. the King of Glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for Let's all declare that you've done for Jesus. me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Yes, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Let us continue to worship Him. Open our hearts, Lord. We continue to bring you praise and honor because you deserve it. You deserve our highest praises, Lord. The word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought life to us.
is greater. What could separate us now? What a powerful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord, truly your name is above every other name. We praise you, we glorify your name, Lord. We give you thanks and honor. Accept our praises, O God. We bow down before you, Lord. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring to praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the love. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, your name is powerful, Lord. Your name is beautiful, Lord. Yes, Lord. Tunay nga. Your name is beautiful. In your name there is power. In your name there is freedom. And Lord, gaya ng prayer po ni David, may we enjoy your presence every time, Lord God, na lumalapit kami sa iyo. nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan ang
pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Di magbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka. Mananatili sa iyong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Tunay nga po, Panginoon, napakasarap. Napakasarap po, Panginoon, na makasama ka po, Panginoon, araw-araw. Panginoon, nawa po makita po namin kung gaano ka kalaki. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang ialay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo ang papuri ko. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo ang papuri ko. Ang papuri ko ay tanging sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo namin ialay, Panginoon. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Salamat, Panginoon, na may pangako ka na kapag lumapit kami sa iyo, ikaw ay aming masusumbungan. Salamat, Panginoon. Tayo po'y magsiupo
At patuloy po nating sambahin ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Samahan niyo po kami. Tayo po yung manalangin. Tunay nga, Panginoon, napakalaking kagalakan sa puso namin na kapag makapagsamba at magbigay ng papuri sa iyong ngalan, aming tanging Diyos, aming Panginoong Hesus. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat itinaga mo kami na maging anak mo. Ikaw na nagbuhos ng iyong biyaya para sa amin. Tinubos mo kami, Panginoong Hesus, mula sa aming kasalanan at binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan to ay nagsimula nung ipinahiwatig mo ang iyong sarili sa amin, sa aming puso at isipan, Panginoon, na ikaw nga ang Diyos na tagapagligtas. At ang buhay na walang hanggan ito ay aming isinasabuhay, ikinagagalak, sapagkat habang narito pa kami sa lupa, pinagdiriwang na namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, nagbigay ng buhay sa amin, buhay na may kagalakan, buhay na may kabuluhan, sapagkat ang buhay namin ay tinalaga mo ay buhay para sa iyo. Maraming nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. At dahil nga dito, meron kaming kapaguran, maraming bagay na pinag-iisipan, maraming bagay na hindi namin malaman anong kahihatnatnan sa kinabukasan. Ngunit, Panginoon, ang mga pagkakataong ito na kami bilang iyong mga anak, bilang isang iglesia, ay magkasama-sama, maaaring dito sa aming bahay-sambahan, sa aming mga tahanan, sama-sama kami nagpupurit, nagsumasamba sa iyo. Nagbibigay ng kataas-taasang ngalan sa aming Panginoong Hesus, sapagkat ikaw ang karapat-dapat. We thank you, Father, for such a rest that you have placed in our hearts. A rest that we can only find in Jesus Christ. The rest that you have promised in the Scripture is but the ultimate rest that we all desire for. Rest that overcomes and is above all the circumstance in our life. You have allowed us to enter this rest, not on our own efforts, but through Christ Jesus our God. And such rest is what we enjoy today, being children of yours. For such, we are thankful, O Lord. Panginoon, pagpalain mo muli ang bawat sa amin habang kami ay narito at sumasamba sa iyo. Sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, mamaya na ihahatid ni Pastor Boy, ihanda mo ang aming puso at isipan, Panginoon. Mangusap ka muli. Pagpalain mo ang aming puso at isipan sapagkat ang iyong salita ay buhay at ito'y makahulugan. Ito ang nagiging gabay ng aming buhay, Panginoon. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng linaw patungkol sa iyong kaharian. Panginoon, sa pagkakataong ito, we also come to you and ask, Lord, that your grace and your help be upon those of us from our church and from those affected, O Lord, by the COVID. Mayroon po kaming kapatiran na tinataas namin sa iyo. Palakasin mo ang kanilang katawan, Panginoon. Bigyan niyo sila ng paggaling mula sa virus. At Panginoon, yung iyong provision para sa kanila, sa mga gastusin, ikaw pa rin ang tumugon, Panginoon. Dinadilangin din namin, Panginoon, ang aming bansa, ang aming local government, ang aming mga barangay heads, Lord, na patuloy mo silang gabayan. Grant them, O Lord, wisdom and patience and perseverance, O Lord, in how to handle this situation. At kami rin po, Panginoon, gamitin mo ang bawat sa amin to serve as encouragement, as help for those in need, for those especially greatly affected by this pandemic. But above all, Lord, we ask that you would place in our hearts that such hope we find in Christ Jesus.
that above all the circumstances, the troubles, the tribulations we are experiencing, we can always find hope in Christ Jesus, our Lord. For such is the name that we praise and honor. In the name of Jesus, we pray all this. Amen. Amen. Patuloy po tayo makaisa sa gawain ng Panginoon. Sa ating ginawang pastor prayer, if those of you who are watching online, you can also message your prayer requests and we'll continue to pray for that. Dako po tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Pagdating po in giving our offerings, ang isa sa mga nagiging tanong ko, why some Christians are hard to give, they find it hard to give their offerings. And one answer that I realized is that of lack of trust, o kulangan ng pagtitiwala sa Panginoon. In Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. May pangako po ang Panginoon sa mga patuloy na nagtitiwala sa Kanya. And let us trust God. Giving our offering, our tithes to the Lord, God is faithful. For whatever, anuman po yung ipagkalob natin sa Kanya, He is faithful. Atin po ipanalangin ang ating po mga kaloob. Father in heaven, we thank you for this opportunity that we can give. Thank you for blessing us and giving us favor kung ano man po yung aming natatanggap mula sa iyo. And Lord, as we give, may this come from our heart with gladness dahil alam namin na ikaw ay tapat na Diyos sa iyong mga pangako. We honor you. In Jesus' name. Paalala lamang po mga kapatid, may mga bank account, yung pong bank account ng GCF Batangas ay naka-flash po dyan sa screen. At ganun din po may mas pinadali na pagkakaloob po o pagbibigay ng ating mga offerings through GCash. Follow nyo lang po yung mga steps dyan. Step 1, open GCash and tap on send money. And then step 2, choose send to bank. And then step 3, yung Metrobank po, tap nyo. And then yung step 4, yung account name po is GCF Batangas Inc. Then, yung pong account number, nandyan po. Yan. And then, take note lang po, yung enter nyo yung amount, take note lang po na meron pong 15 pesos convenience fee para po doon sa gagamit ng GCash. So, salamat po sa pakikiisa sa gawain ng Panginoon at ito po ay ating pong gagamitin sa misyon para po sa ipinapagawa ng Panginoon through GC. Purihin po ang Panginoon. Okay, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa ating pagpapatuloy at sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Yung nakaraang pong linggo, ating nakita kung paano yung pagsunod sa Diyos ay hindi lamang puro kasiyahan, puro blessing, but nakita po natin noong nakaraang linggo na ang pagsunod sa Diyos, kalakip din po nito
yung mga troubles, yung mga pagsubok na ating pong mararanasan. Kagaya po ng naranasan ng mga ni Moses, at siya po yung sinisi ng mga Israelita dahil sa kanilang dahil sa ginawa ni Moses, dahil sa pagsunod ni Moses doon sa Diyos. Ating pong basahin yung ating pong pagbabasihan ng ating pong mensahe ngayon sa Exodus chapter 6. Mari po kayong tumayo kung kayo po ay nandoon sa inyong mga tahanan. Samahan niyo po kami sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Verse 1, But the Lord said to Moses, Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand he will send them out, and with a strong hand he will drive them out of his land. God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty. But by my name, the Lord, I did not make myself known to them. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they live as sojourners. Moreover, I have heard the groaning of the people of Israel, whom the Egyptians hold as slaves, and I have remembered my covenant. Say therefore to the people of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from slavery to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with great acts of judgment. I will take you to be my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who has brought you out from under the burdens of Egyptians. I will bring you into the land that I swore to give to Abraham. Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses because of their broken spirit and harsh slavery. So the Lord said to Moses, Go in, tell Pharaoh, king of Egypt, to let the people of Israel go out of his land. But Moses said to the Lord, Behold, the people of Israel have not listened to me. How then shall Pharaoh listen to me, for I am of uncircumcised lips? But the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them a charge about the people of Israel and about the Pharaoh, king of Egypt, to bring the people of Israel out of the land of Egypt. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataong ito, na muli po kaming makikinig ng iyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos na magbukas ng aming puso't isipan upang makita namin, maunawaan po namin ang kagandahan ng iyong salita. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makaupo na dito po sa mga kasama namin sa church. Frustration out of the unmet needs. Nung isang araw po, habang nagagawa ko ng mensahe, I crave for something. I crave for brewed coffee. Kaya ako ay nag-order. Lagi ako nag-order. At meron namang dun sa application, makikita mo, malapit nang dumating. Kaya yung craving mo, ito. Maya-maya, masasatisfy na yung kagustuhan ko. Yon, to make the long story short, dumating yung order, tumawag sa akin, at pagdating doon, excited na excited ako. Kukunin ko na yung order ko. Pero pagkuha ko ng order ko, magaan. Yung pala natapon, yung in-order ko. So, disclaimer lang, binayaran ko po. Kaya po, pero alam mo yon yung frustration mo. You blame the driver. Sabi ko, hindi mo iningatan. Kaya siguro, wala na akong may inom. No? And the driver blame yung establishment. Hindi nila pinak ng ayos. Hindi nila siniled ng ayos.
So, sa mga simpleng mga ganung mga paraan, sometimes we get frustrated, di ba? Yung hindi na met yung iyong expectation. Siguro naranasan yan sa mga online na nag-order kayo, ang gaganda ng picture, pero nung dumating sa inyo, ganito pala. At nakaka-frustrate, nakakagalit. Diba? So how much more? Itong mga mga Israelite, they were bondage for many, many years. At nagkaroon ng pag-asa. Sinabi ni Moses, ito yung sinasabi sa akin ng Diyos na tayo ay pupunta doon sa lugar na sinasabi niya at doon tayo ay sasamba. They were so excited siguro. Sa kabila ng dinanas natin na paghihirap, makaka-rest naman tayo kahit sandali lang para sumamba sa ating Diyos. Pero kabliktaran yung nangyari. Nakita po natin sa pinag-aralan natin sa chapter 5 kung saan imbis na yung rest na inaasahan po nila ay mas lalo pang nahirapan yung kanilang kalagayan. To the point na hindi lamang sila bondage but they also burdened because they are fearing the Pharaoh. They are fearing for their lives. Bakit? Kasi pag hindi nila na-meet yung expectation sa kanila ni Pharaoh, sila ay mapapatay. That's why they blame Moses. Ikaw yung may kagagawan. Kaya kami ay nakakaranas ng ganito. Kaya naranasan namin yung paghihirap na ganito dahil sa iyo. At si Moses, siya ay punong-puno din ng frustration sa Panginoon. Hindi niya iasahan na ganito pala yung mangyari. Di ba, sinasabi ko na sa iyo, God, na mali ka sa pagpili mo sa akin. Na imposible yung pinagagawa mo sa akin. At dito nga sa opening ng ating binasa sa verse 1, God assures that He is in control. Nakakatuwa pong isipin na ang Diyos natin ay Diyos na handang makinig sa atin. Pwede tayong maging totoo sa Kanya. Doon sa previous chapter, naging totoo si Moses sa paglapit niya sa Diyos. Ibinigay niya sa Diyos yung kanyang frustration, yung kanyang damdamin. Hindi siya nagpakunwari na okay lang siya. Talagang yung kanyang damdamin sa Panginoon ay kanyang pinakita. Wala ka bang pakialam? Nakikita mo ba yung nangyayari? At ito po ang sagot ng Diyos kay Moses. Ang sabi niya, but the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh. Nung marinig ito ni Moses, siguro, ngayon, ano bang ibig sabihin ng ngayon? The wait is over. Ngayon na, ipakikita ko sa iyo kung paano ang gagawin ko kay Pharaoh. Not immediately, but Moses would start seeing the power God would display against yung kanyang kapangyarihan. Sapagkat nung una, kanyang bagamat nakita po niya yung kapangyarihan ng Diyos doon sa burning bush. Pinakita na ng Diyos yung kanyang kapangyarihan doon sa staff na naging ahas. Ang daming pinakita kay Moses na kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa iyo, Moses, now, right now, kung ano yung gagawin ko kay Pharaoh. Nakikita mo si Pharaoh ay makapangyarihan. Natatakot ang mga tao sa kanya. Natatakot ka sa kanya, ngunit sinasabi ko sa iyo, mas makapangyarihan ako kesa sa kanila. I am a God who cares. I remember yung isang istorya doon sa Mark chapter 4 kung saan ang mga alagad kasama ng Panginoong Hesus-Kristo na naglalakbay
Sumakay sila sa bangka. At doon sa kabila ng bangka, sa kabila ng magandang panahon, biglang nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng malaking unos. Sa kabila nakita nila during the day kung paano yung miracle na ginawa ng Panginoong Kristo, kung paano siya naawa doon sa mga tao. Pero in times of trouble, ang sabi ng alagad sa Panginoong Kristo, don't you care that we will die? Sa kabila, anong nakita nila kung yung kapangyarihan ni Jesus Christ, ito pa yung sinasabi nila, don't you care that we will die? So our God is a sovereign God. He is in control of everything. He is in control of nature. Alam niya yung mga nangyayari. Kaya in the midst of the situation around us, in the midst of the situation that you are experiencing, sinasabi ng Diyos kay Moses, eto, naghihirap kayo, but I am in control. Alam ko yung nangyayari. And you know, now, you will start seeing my power. Ngayon din. Yung kanyang presence, verse 2, sabi niya, God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. At yung pong mga verse na yan, sinabi rin sa verse 6, I am the Lord, I am the Lord. So, ang pagkakaiba nito, sinasabi na iba na yung dealing ko sa inyo. Yung mga patriarch, nagpakita ko sa kanila, I made covenant with them, I promised them. Pero ngayon, alam ng mga patriarka na ako ay Diyos na makapangyarihan. Pero right now, I am mas magiging personal, mas magiging intimate ako sa inyo. Ito po, ibig sabihin, I am the Lord. I am God Almighty. Na yung aking dealing sa inyo ay mas malalim at mas makikita nyo ko. Mas gagawa ako sa inyo ng mas personal na paraan. Kumbaga, nag-deal ako doon sa mga patriarka, nag-promise ako sa kanila. Pero ngayon, I am going to fulfill my promises. Kayo yung makaka-experience ng fulfillment ng mga pangako na binitawan ko doon sa mga patriarka, sa mga nauna sa inyo. It is exciting na kahit ganito yung nangyayari sa inyo, pero makikita nyo ako in a personal level. For God is a great God, but He is also a personal God to us. Alam natin, siya may control ng lahat ng bagay, pero sa pagkakataong ito, siya po ang may pakialam din sa nangyayari sa personal nating pamumuhay. Yun po yung ninanais ng Diyos. Hey Moses, ma-experience mo, ma-experience ninyo yung aking presensya. Ma-experience ninyo yung aking kapangyarihan. Ma-experience ninyo yung aking kapayapaan na ibibigay sa inyo. They were privileged, yung mga patriarch. They were privileged to know God who made the covenant. Pero kay na Moses, they were the ones who will experience that the covenant that He has made will be fulfilled among them. So ito po yung ating Diyos. Pangalawa, God review some of the things He already done. Pinakita ng Diyos kay Moses, ito yung na-experience ninyo ngayon, pero alam mo ba, may mga nangyari na. Ipapakita ko sa inyo kung sinasabi mo wala akong pakialam, ngunit sinasabi ko sa iyo, noon pa man, kumikilos na ako doon sa buhay ninyo. Kumikilos na ako among the Israelite. Sabi po rito sa verse 4, I also establish my covenant with them.
The Lord is the one who initiate to establish a covenant with Abraham, to Jacob, to Isaac and Jacob. Siya po yung nag-initiate nito. Ano yung covenant na to? God promised Abraham descendants. God promised Abraham land. Sa Genesis chapter 12 and Genesis chapter 15. Ito po yung mga covenant that God has made to Abraham. Meron ako, at ang Diyos yung nangako nito. Siya yung nag-initiate because of His grace. Biray mo, siya yung Diyos na nanguna, na nagbigay ng mga pangakong ito. Remember my covenant with them. So, His covenant, His compassion. Sabi rito, moreover, I have heard the groaning of the people of Israel. Not only yung kanyang covenant na in-establish, but also, He has that compassion with Israel. Alam ko yung nangyayari sa kanila, naririnig ko, nakikita ko, nararamdaman ko kung ano yung mga pinagdaraanan nila. They were been enslaved to Egypt for many, many years. And I heard their groanings. I know their situation. Brother and sister, lahat po tayo. Minsan, nagkakaroon tayo ng doubts, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. Because we are overwhelmed with the situation around us. Na nakikita natin, Lord, ano ba to? Naririnig mo ba ako? Pero ang sinasabi ng Diyos kay Moses, I have heard the groaning of the people of Israel. The groaning. Sometimes we need to groan. We need to go to God. No, opening our heart to Him. Iba po yung grumbling doon sa groaning. Yung grumbling, you arguing with God. But our God is a compassionate God. Alam niya yung sitwasyon na pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. And we are praising God because we have a God who has a strong hand, who hear us. Alam niya yung sitwasyon natin at siya ay handang makinig sa atin. Siya ay Diyos na punong-puno ng compassion. And His commitment, sabi rito, I have remembered my covenant. Yes, I established the covenant, but I remember it. I am going to fulfill what I have promised. Siguro, sometimes we get frustrated when someone hindi natutupad yung kanyang mga pangako. Sa atin, ako personally, sometimes my kids got frustrated when I promised them something pero hindi ko natupad. Tayong mga tao, hindi natin kayang tuparin lahat ng mga pangako natin because we have limited resources. Limitado tayo. Hindi natin kayang tuparin yung lahat ng mga binibitawan natin, mga pinapangako natin. May limitation po tayo. Pero our God, the sovereign God, yung resources niya, unlimited, hindi po nauubos. Kaya He can do what He has promised. Napaka-imposible, di ba? Yung covenant niya kay Abraham, descendants, during that time, si Sarah, Sarah was barren. Hindi, imposible na magkaanak. Pero, look at Israelites now. Natakot nga yung mga Egyptians sa kanila
dahil ang dami-dami na nila. Napaka-imposible na gawin ng Diyos, pero nagawa ng Diyos. At ito po yung nais pakita ng Diyos kay Moses during that time. I have remembered my covenant. I will going to fulfill what I have promised to the people of Israel. Yung covenant na yun. Ito yung aking gagawin. So, God has a purpose in each and every one of us. As His children, meron po siyang layunin sa atin. At Kanya po yan, tuto pa rin, no matter what. We may experience some tribulation in our life, but remember, God will do His promises to you. Pwede nating panghawakan, pwede nating pagtiwalaan kung ang Diyos yung nangako sa atin, sapagkat ang Diyos na nangako sa atin is a God who will fulfill what He has promised to us. Hindi siya kagaya ng tao na pag nangako, napapako. Pero ang Diyos, pag nangako po siya, Kanya po itong tuto pa rin. Hindi lang yon, God gave promises of what He was going to do. Ito na yung ginawa ko. Pero ito pa yung aking gagawin sa inyo ngayon. And this time, we will see the 7 I will na ginawa ng Panginoon, na gagawin ng Panginoon sa bansang Israel. The 7 I will, sa verse 6, I will take you to be my people. I will take you to be my people. A promise of, number 1 po, yun pala. Verse 6 pala muna. Masyado tayo naging advance. Sabi rito, say therefore to the people of Israel, I am the Lord, I will bring you out from under the burdens of the Egyptian. A promise of salvation. Na ito yung nararanasan nyo ngayon for many, many years. That you were burdened, that you are bondage. But I promise salvation. No? I will bring you out. Aalisin ko kayo sa ganyang kalagayan. Sa ganyang kaawa-awang kalagayan. They were helpless, they were hopeless. But God promised something to them. That they will save them from that condition, from that situation. Pangalawa, a promise of deliverance. Sabi rito, I will deliver you from slavery to them. You were in bondage, but I will deliver you. Aalisin ko kayo sa kalagayan ninyo. I will redeem you, a promise of redemption. Pag i-redeem ka, dapat meron kang ipapalit, di ba? I will redeem you with an outstretched arm. You know, Moses, it seemed impossible na mangyari yun for ilang milyon na siguro, o hundreds of thousands of Israelites. At napakatigas ng ulo ni Pero. Pero ito yung pangako ko, I will redeem you. Aalisin ko kayo sa kalagayang yan. It seems impossible, pero with God, nothing is impossible. A promise of adoption. Ang sabi rito, I will take you to be my people. So the problem of the Israelites, it's not only their situation, but also their identification. Hindi nila alam kung sino ba sila. Sila ay naninirahan doon sa Egyptian, pero hindi sila Egyptian. At sinabi ng Diyos, I will take you to be my people. So,
Ito yung mangyari, makikita ng mga tao. Kung babasahin pa natin, yung pagpapatuloy natin yung istorya, makikita ng mga tao that they were God's chosen people. Not only their situation, yung gustong baguhin ng Panginoon, but also their identification. They are my people. Sabi rito, a promise of recognition, I will be your God. You shall know that I am the Lord, your God. So, unti makikita nila kung sino ang Diyos na nagligtas sa kanila. I will be your God. And relocation, I will bring you to the land that I swore to give Abraham. So, hindi yan yung permanenteng lugar ninyo. I will relocate you, I will bring you to a land flowing with milk and honey. Diba? So, dito sa kalagayan nyo, naghihirap kayo, pinag-isipan nyo yung pero, but I promise that I will bring you into the land. At dito sa verse 8, sabi rito, I will give to you for possession. A promise of blessing to them. Na sila ay naninirahan lang, nakikitira doon sa Ehipto, but now God will give them their own land. At hindi lang basta-bastang land yun, a land flowing with milk and honey. Ito yung pangako sa kanila ng Diyos na kanyang gagawin. Ito yung plano ko, Moses, doon sa inyo. It seems impossible para sa iyo. It seems overwhelming. Pero I am God. At kayang-kaya kong gawin ito para sa inyo. And remember, my friend, manunood po sa atin, hanggang ngayon, ito po yung pangako ng Diyos din sa bawat isa sa atin. He promised salvation to those who will. Sabi sa Bible, sa lahat ng sumampalataya at manalig sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The Israelite is a picture of ourselves also. We are not bondage of anyone, but we are also bondage of sin. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 10, makikita po natin doon yung condition natin. That we were dead because of our trespasses and sin. We are depraved. We are disobedient to God. We are doomed. Wala tayong pag-asa. Wala tayong magagawa. But in verse 4, ang sabi niya, but God, who is full of love and mercy. So, patuloy at patuloy na inaaya tayo ng Diyos doon sa kanyang kaharian. He wants to save us. He wants to give us life. He wants to adopt us, a promise of adoption. Sabi doon sa John 1:12, to those who believe in His name, to those who receive and believe in His name, He gave the right to become a child of God. So, yung kagaya ng mga Israelite, nais ng Diyos na baguhin ka. Maaari, habang nanonood ka, you are bondage of something, substance, o ano pa man. Tayo ay alipin ng kasalanan. Pero ang Diyos natin, ay Diyos na buhay na nag-o-offer sa atin ng tunay na kaligtasan. Nais ng Diyos na baguhin ang iyong sitwasyon. Nais ng Diyos na baguhin ka. Sabi doon, to those na sumampalataya sa Kanya ay isa ng bagong nilalang. Kagaya ng pangako niya sa mga Israelita, ito yung gagawin niya sa bawat isa na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung titignan po natin, it is the
strong hand of God that that we're going to save Israel on their condition. It is also the strong hand of the Lord Jesus Christ who hung on the cross, nailed on the cross to save us. Mahal ka ng Diyos. Nais niya na bigyan ka ng bagong buhay. Nais niya na sumunod ka sa Kanya. Kaya namatay ang Panginoong Kristo para sa iyo at para sa akin. Maranasan natin yung pagmamahal ng Diyos. Maranasan natin yung compassion ng Diyos sa bawat isa sa atin. And lastly, God recalled Moses of his mission. Sa verse 9, Moses spoke thus to the people of Israel, but they did not listen to Moses. Excited si Moses na ito yung sinabi ng Diyos. Yes, si Moses during that time, punong-puno ng pag-aalilangan, punong-puno ng burden, but because of what God has done to him, excited siya to go again to the people. No, na nanisi sa kanya. Pero ano nangyari? But because of their broken spirit and harsh slavery, they did not listen to Moses. Pangalawa, sabi ng Diyos kay Moses, go in, tell Pharaoh, king of Egypt, to let the people of Israel go out of his land. But Moses said to the Lord, behold, the people of Israel have not listened to me. How then shall Pharaoh listen to me, for I am of uncircumcised lips? But the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them a charge about the people of Israel and about the king of Egypt to bring the people of Israel out of the land of Egypt. We will see in this verse that God's strategy didn't change. The calling of Moses ay hindi po nagbago. In spite na nag-doubt si Moses, na naranasan niya yung kanyang kahinaan, God still wants to use Moses. I-recall kita, ito yung mission mo, to tell to the people about me and to tell to Pharaoh na yung mga tao ng Israel to let the people go. And the following verse, makikita po natin yung mga genealogy. Siguro na kagaya ko rin, pag tayo ay nagbabasa, dumating na tayo sa mga genealogies, bakit ba kasama to? Pero makikita po natin dito yung saan ba nagmula si Moses. Ba? So, siya po ay galing sa lipi ni Levi. At yung mga Levites, sila po yung itinalaga ng Diyos para maging pari. No? At yung layunin ng mga Levites, they are the one who will going to mediate God to the people. And Moses and Aaron came from the Levites, yung lipi po nila. Kaya makikita natin dito na hindi nagkamali ang Diyos doon sa pagpili kay Moses. Maaaring sinasabi ni Moses, hindi ako karapat-dapat. I'm not that talented. Pero, ang Diyos yung pumili sa kanya. And God recalled Moses to his mission. Nagkaroon man ng out of focus because of the situation. But God's strategy and God's calling to Moses didn't change. Sa atin din, we need the recalling of God. Sometimes we feel because of the situation na nakaka-overwhelm sa atin. Pero ang Diyos, yung layunin niya sa atin, hindi nagbabago.
we need to recall that we are Christian. We need to recall by God that we are His disciple. We need to recall what God, kung ano yung purpose ni God sa atin. Kagaya ng pag-recall ni God kay Moses. Ito yung gagawin mo. Sa kabila ng ganito yung pangyayari, sa kabila ng pag-aalinlangan ng mga tao, ikaw pa rin yung pipiliin ko para gawin yung aking mission para sa kanila. At ganun din po sa bawat isa sa atin. Sa mga sumampalataya sa Panginoon bilang kay Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. The purpose of God for us is to make Him known. Is to make Him known. No matter what, amidst the situation na ating pong nararanasan ngayon, it seems impossible. Pero tandaan po natin, tayo ay tinawag ng Diyos to do His mission. To make Him known. To know Christ and make Him known. We must be recalled that we are Christ's disciple. And as a disciple of Christ, we need to make disciple for Him. Kaya ito po yung pagkakatawag sa atin. Sa summary, the strong hand of God will encourage and assure us that God is in control. Ano man yung nangyayari sa kapaligiran po natin ngayon, parang may mga question tayo sa puso. May mga question tayo dun sa buhay natin. Diba? Panginoon, bakit ganito? Yun nangyayari. Ang gaganda-ganda ng mga plano namin, pero hindi ito yung inaasahan namin. We got frustrated. Nangihina tayo sa sitwasyon na nangyayari, pero alam natin, God is in control. Pangalawa, yung mga pangako ng Diyos na makikita natin sa Kanyang salita, yung Kanyang presensya nararanasan natin will give us confidence para panghawakan po natin yung Kanyang mga pangako. The Word of God is full of His promises to us. Sometimes, nagdududa tayo sa mga pangako niya sa atin. When we were in troubles, in the situation, na parang hindi natin kaya, parang naranasan tayo, walang pakialam ang Diyos. But God promises us peace. Panghawakan po natin yung Kanyang mga pangako. And the strong hand of God help us to continue serving Him even in the midst of uncertainty and rejection. Making Him known is not easy. People will reject you, like Moses. Though he gave the good news to them, but people still reject. Hindi po madali ang sumunod sa Diyos. Pero pwede nating panghawakan na meron tayong Diyos na makapangyarihan. Na ito yung magbibigay kalakasan sa atin. Kasama natin ang kamay ng Diyos upang ipagpatuloy po natin ang Kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, nalalaman yung kalagayan po namin. Panginoon, may mga tanong kami, may katanungan kami kung ano yung nangyayari sa sitwasyon namin ngayon. Pero dapat po namin tandaan na sa kabila ng kahirapang ito, sa kabila ng sitwasyong ito, ang Diyos po namin ang may kontrol sa lahat ng bagay.
Salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako sa amin. Ang Diyos ang nangako sa amin, tutuparin niya po ang mga pangako mo. Salamat sa iyong salita, nagbibigay ng kapayapaan sa amin. Help us, Lord, to always cling on, to always hold on to your promises. At Panginoon, tulungan mo kami na magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat sa kalakasan na ibibigay mo sa amin. And by your strong hand, Lord, not by our skill, but by your strong hand, we can continue on serving you. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming samad dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim na masumpungan ka sa dakong lihim. Shall we stand for the closing prayer? Now may our powerful God, the God with the strong hand, continue to assure you that He is the God in control. He is the God of salvation, the God of deliverance, the God of redemption, the God of adoption. He is the God who will continue to work in His life or in your life. May the Lord bless you, the Lord keep you. May His face shines upon you and grant you the desires of your heart. Blessings to you, God's people. And in the name of Christ Jesus, we pray all this. Amen. So for our closing song, patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Amen. Let's come in agreement sa lahat po ng sinabi ni Pastor Hizon that indeed, He is the God our deliverer. He is the God who gave us the amazing grace. Who brings the power
be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. So worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, oh, God bless po sa ating lahat.